binabasa ngayon ay nagpapaalala sa atin na ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na pagdating ni Jesus sa mundo ay katuparan ng plano ng pagliligtas ng Diyos. Taon-taon sa Adbyento, nandyan sila, San Juan Bautista at si Jesus, na tinatawag tayo para magsisi at paghandaan ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos ay nag-aalok sa atin ng isang bagong hinaharap. Piliin natin ito, talikuran ang nakaraan at tanggapin kung ano ang inaalok sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento, sa pamamagitan ng banal na Biblia at sa pamamagitan ng sumasamba na komunidad. Ihanda natin ang ating sarili sa pagsisisi at pagbabayad sala para sa pagdating ni Kristo. Tiniyak ni Propeta Isaías sa kanyang mga tao na ibabalik ng Panginoon ang kanilang lupang tinubuan at alagaan sila gaya ng pag-aalaga ng pastol sa kanyang mga tupa. Binabanggit din sa aklat ng mga awit ang pagbabalik ng shalom, perpektong kapayapaan at pagpapatawad sa mga tao. Tiniyak sa atin ni San Pedro na muling narating si Jesus, ngunit hindi alam kung kailan. Kaya naman, habang naghihintay tayo, dapat tayong mamuhay ng kabanalan. Sinasabi sa atin sa Ebanghelyo ni San Marcos, nagsimula na ang pagpapanumbalik ng nalulugmok na mundo. Simula sa pagdating ni Juan Bautista, ang mensahero at tagapagpauna ng Mesiyas. Si Juan Bautista ay nagsasalita tungkol sa isang mas makapangyarihan kesa sa kanya, si Jesucristo, na magbibinyag sa atin ng banal na Espiritu. Bawat isa sa atin ay nakatanggap ng kaloob ng banal na Espiritu sa binyag at ngayon, nabubuhay tayo sa Espiritu araw-araw. Ano ang nauunawaan natin sa pamumuhay sa Espiritu sa bawat araw? Kailangan ba nating baguhin ang ating buhay? Kung gusto natin itong baguhin ang ating buhay sa kasalukuyang sitwasyon ng ating mundo at sa pang-araw-araw na buhay, marami tayong sitwasyon na pumupukaw sa atin na baguhin ito o iwanan na lang. Ang paggalang sa ibang relihiyon at pagtutulungan para sa isang mapayapa at mabungang buhay ng pagbibigayan ay isinabuhay din ni Jesucristo. Kailangan nating buksan ang ating mga puso, kaluluwa at isipan at mapagmasid sa ating paligid upang mapagtanto kung ano ang kailangang pagyamanin. Ang kapayapaan, pag-unawa at pag-asa na madalas ay mailap sa atin. Ang Diyos ay patuloy na nagpapaalala na kailangan nating magkaroon ng pusong gustong makinig at magbago para sa ikabubuti ng mundo at ng ating kapaligiran. Nitong panahon ng social media, binibigyan tayo ng impormasyon tungkol sa kung ano ang mabuti o ano ang masama. Ano ang magagawa natin? Ang sagot ay ang kapayapaan na dapat na ihayag. Maaaring hindi posible para sa atin bilang mga individual na baguhin ang mundo, ngunit maaari nating baguhin ang ating sarili at ang kapaligiran na ating ginagalawan para sa isang mas mapayapa at magandang mundo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin ang iyong kaligtasan, ang kapayapaan sa aming isip, katawan, kaluluwa at espiritu. Naway pagalingin mo at alisin ang lahat na nagdudulot ng stress at kalungkutan sa aming buhay. Gabayan mo po ang aming landas sa buhay at akayin kami tungo sa iyo. Amen.